Yo, what is up mga paps? Welcome to the Fantasy Basketball PH podcast. And of course, this is your NBA Fantasy Papi. Papi Roy at syempre, ito na yung matagal ko nang dapat ginawa mga 6 weeks ago. Hindi pa din natin nagagawa yung ating weekly ups and downs. So, umpisahan na agad natin. So, by the way, yung weekly ups and downs natin, supposedly, ito yung weekly na episode natin kung saan pipili ako ng notable players per team, all 30 teams sa NBA. Tapos magbibigay tayo ng mga takes kung add ba siya, drop ba to, buy low, sell high, depending on the trend. Kaya nga ang title niya is Weekly Ups and Downs, depending kung the trend is going up or the trend is going down. Nabanggit natin pala to dun sa ating isang episode sa RP2 or Radyo Pilipinas 2 Sports 918 kHz AM. So ayun, mainstay na tayo doon. Shout out doon sa mga nakakita at sumusubaybay dun sa ating episode sa Radyo Pilipinas. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay gumamit tayo ng konting visuals in comparison dun sa mga nakaraan nating episode. Lagyan natin ng konting visuals. Ayan, so hopefully kita nyo na. So ito yung ating weekly ups and downs at umpisahan na natin from the Atlanta Hawks, Onyeka Okongwu. So trending down itong si Onyeka Okongwu mga paps dahil itong si Onyeka Okongwu feeling ko ano ang pinaka-catch dito kay Onyeka Okongwu kung paano siya dinraft. Dinraft kasi natin si Onyeka. Well, yung iba pala, yung iba masyadong high. Shoutout kay Papi Arik ng Day-to-Day Fantasy na high and high kay Okongwu dahil we're expecting na uy, baka ito na yung taon no na magte-take over si Okongwu dito kay Clint Capela. Pero apparently hindi pa rin. So anong gagawin natin dito kay Onyeka Okongwu since going down itong si Okongwu. Ako personally, of course, i-hold ko. Um, Feeling ko dahil naiinis na yung may-ari nung Okongwu, pwede ko din siyang i-buy low, actually. So kung may-ari ka ng Okongwu, tapos decent pa rin naman yung performance ng team mo, i-hold mo muna. Kung gusto mong magkaroon ng Okongwu, gusto mong i-try, mag-buy low ka. So bakit naman magkakaroon ka ng dahilan para i-try magkaroon ng Okongwu o kaya promotion na magkaroon ng Okongwu? Kasi isa lang naman yung upside ni Onyeke kapag nawala si Clint Capela. So this is with the hope na come trade deadline or prior to trade deadline, magkaroon ng changes sa lineup ng Atlanta Hawks at yun nga, matrade itong si Clint Capela. May mga rumors na gusto ng Houston Rockets, nakuha na rin si Clint Capela at interesado din si Clint Capela. So maybe may something dun sa rumors na yun. So habang mababa pa yung value ni Okongwu, plus yun nga, naiinis na yung mga may-ari ng Okongwu, pwede natin tong ispatan. Pwede tayo mag-buy low dito kay Onyeka. Ang daming best kung binanggit yung pangalan niya, no? Medyo nagmamadali kasi tayo mga paps. Di ako masyadong makapag-focus dun sa recording natin. Okay, so next natin, the Boston Celtics, Kristaps Porzingis. Si Kristaps Porzingis, pabalik na. She should be available this week daw. And there's no reason para tamlayan ka para kay Kristaps Porzingis if you own him. Ang concern ko lang dito, kaya ako nilagay siya dito is so i-test the water. If yung may-ari nung Kristaps biglang ay nako, ayoko na pala kasi baka ma-injury na naman. So you can actually buy Kristaps Porzingis. I don't know if masasabi nating low, pero at least ngayon willing na silang i-trade. Kasi nung mga nakaraang linggo, baka hindi sila willing i-trade dahil nga sobrang ganda ng pinapakita ni Porzingis. So, double check nyo lang. The trend is going up just because maglalaro na siya ulit. And nakita naman natin yung importansya niya sa Boston Celtics. So, I think apparently, kung titingnan natin, he should be the two guy aside from Jason Tatum. Hindi na tong si Jaylen Brown at di din tong si Jrue Holiday. So ganun ka-importante yung role ni Kristaps Porzingis. So low key kung ako susukatin ko yung uh, may-ari nung Kristaps Porzingis. Next naman natin is Spencer Dinwiddie. So medyo extended yung yung
value ni Spencer Dinwiddie, mga paps, kasi wala ulit si Ben Simmons ng ilang linggo pa. So, i-re-evaluate ng 2 weeks. So, i-re-evaluate pa lang yun. So, hindi tayo sure kung makapaglaro na basta-basta. So, malamang na-drop na yung mga Ben Simmons sa ibang liga. Kung ako, basta may IL ka, pupulutin ko. Kung wala, wag muna. Unless, yon willing ka na may zero dun sa liga mo. Pero, babalik tayo kay Spencer Dinwiddie. Ride lang. Hanggat timingan nyo. So, 2 weeks hold nyo siya. Siguro 1.5 week, pwede nyo yung unahan kung sakaling positibo kayo na babalik si Ben Simmons, i-trade nyo. Pero sa ngayon, hold muna tayo dito kay Spencer Dinwiddie. Itong next player natin, ako, nakakaano to, nakakalungkot. LaMelo Ball ng Charlotte Hornets. Ito namang si LaMelo Ball ng Charlotte Hornets, mga paps. Wala tayong magagawa. Hold. Hindi ko masasuggest na buy low kasi hindi tayo sure eh. Wala tayong specific na information about dun sa injury niya, maaaring katulad dun nung last year eh. If similar to or related to that, baka ma-out for the season na naman ito si Lamelo Ball. So, tsaga-tsaga muna tayo kay Lamelo Ball. Ang tingnan nyo, yung mga nag-benefit kung nawala siya. So, feeling ko as long as wala pang major updates kay Lamelo Ball, kung magbe-benefit, continuously ride those players, nadagdag doon si PJ Washington kasi nagkakaroon na siya ng role, di ba? Ang akin lang dito kay Lamelo Ball, kung may Lamelo Ball ka, ano bang dapat mong gawin? I-trade ko na ba siya? Tsagain ko na ba? So, sobrang baba ng value ni Lamelo Ball kung i-trade mo siya. So, um, feeling ko, so, kung magbibigay ako ng player na pwede na, just para lang, alam mo yun, kunin ko na yung sure value kaysa naman hintayin mo pa. Siguro, at least Keontae George, try nyo. Kasi, alam mo yung alanganin pa. O, at worst, Scoot, feeling ko yun na lang yung makukuha nyo eh. Kasi, wala namang papayag basta-basta. Try nyo. I-try nyo makakuha ng mga Cade. Walang kuya. Kahit yung Rozier, yung kapalitan niya. Baka hindi tumalab eh. So, umpisahan nyo sa ganung level. Pero, feeling ko fair enough. Baka may pumayag na yung mga Scoot kasi mababa yung value ng Scoot. Dinidispose na yung mga Malcolm Brogdon kasi babalik na si Simon. So, yun. Pwede nyo targetin yung mga ganung players. Next natin. Darius Garland, trending down. Of course, itong si Darius Garland. Teka, hindi ko napansin. Trending up, trending down din ba sila? Okay, akala ko trending up ko nilagay. Darius Garland, kahit na decent yung performances, trending daw siya sa akin kasi hindi pa niya nami-meet yung expected value niya. So para sa akin, there's still a window to buy. I think mag-i-improve pa tong performance ni Darius Garland. Hindi pa rin nagkakaroon ng better performance yung Cleveland Cavaliers as a whole. Eh. So abangan natin yun. And I think magiging major reason si Garland doon as well as Donovan para maging successful ulit yung run ng Cleveland Cavaliers. Akala ko mas maganda yung run nila this season dahil they ended up last season na okay, natalo pero strong eh. So apparently hindi pa rin pumuputok yung mga expected players. Next natin Dallas Mavericks, Derek Lively, trending up. I'll hold, hindi ako magse-sell high. I think kita nyo naman no, nawala si Lively. Ang laking difference sa dynamics ng play ng Dallas. So I'm gonna hold. Medyo tataas. Kung napulot nyo lang to or late round lang to, ngayon currently I would say dapat mid value na yung kay Derek Lively nyo. If talaga may gustong-gustong kumuha ng Derek Lively, pwede nyo i-sell high, pwede actually dahil rookie din naman to. Pero ako I'd hold. Jamal Murray down pa rin kahit na naglaro na siya kasi yun nga eh, hindi siya ulit naglaro after niyang makabalik dun sa injury niya. So again, tulad nung assessment natin kay Kristaps Porzingis, baka may mga GMs na ay nako, baka ma-injury na naman to. So i-test natin 'yon, mga paps. I-test natin yung mga ganong cases kasi baka suko na sila or gusto nila magsigurado, edi kunin niyo si Jamal Murray. Hindi niyo siya mababay ng as in buy low talaga. More of like dati hindi sila willing makipag-trade, ngayon willing na sila makipag-trade. So look out for Jamal Murray. Detroit Pistons, Osar Thompson, sobrang baba ng value niya ngayon. Has been his lowest value since the season started. So take advantage. So buy some Osar Thompson. I think, well, it's going to be tricky kasi
Monty Williams apparently love outside shooting and Boyan Bogdanovic brings that to the table. So nagkakaroon ng changes sa rotation. Pero feeling ko, I doubt na mag-stick si Boyan. Ako lang personally, baka ite-trade din yan or eventually masabihan din itong si Monty Williams ng ano nila ng GMs nila na oy kailangan niyo ng bigyan ulit ng opportunity si Ozar Thompson. So yeah, ako ahead and buy Ozar Thompson as low as you can. Klay Thompson, down pa rin siya kahit medyo gumagawa-gawa na siya ng bagya. Dahil yun ano yung expectation versus reality. Kaya gusto kong sakayan yung trend down at bumili ng Klay Thompson. Kasi remember last year, ganito din naman yun eh. So hayaan natin siya maglimlim contract year niya. So I think bukod sa gusto niya maging successful, the Golden State Warriors wants him to be successful. So that's a big thing for me na suportado ka. So ilalagay siya at gagawa siya ng paraan to really be to get it going. So buy some Klay Thompson. Trending up. Isa sa mga bata natin, Alfred Sengun. Sobrang quick lang nito. I won't sell him high. I'll stick with Alfred Sengun, mag-tank o hindi. This is the year, ito na yung umpisa ng Alfred Sengun era. I think next year baka maging second second round pick na to si Sengun talaga. Hard second round pick. Trending up si Obi Toppin naman sa Indiana Pacers. Hindi ako masyado nagtitiwala unless you need points or and field goal percentage. Para sa akin siya yung bootleg Zion Williamson eh. Sa totoo lang. Without the assist kasi at least si Zion may additional assist. So, hindi pa the Blacks are good nung mga nakaraang araw. Let's see. He's been sticking to the starting lineup pero hindi siya nagko-close. Still average ng 23 minutes to 25 minutes. Minsan pag hindi siya nakakakuha ng scoring, wala na siya nabibigay na iba. So, um, you can sell. Ngayon, pagkakitaan nitong si Obi Toppin, maybe high sila kay Obi Toppin. Ako hindi ako masyado high. Decent, hindi ko naman siya, hindi pa rin naman siya Obi Tapon na katulad dati. Feeling ko lang yung dynamics ng Indiana Pacers um, better. Alam mo yun, na they can do well even without giving Obi Toppin big minutes. Los Angeles Clippers, James Harden, mga papi, trending up. Feeling ko mag-stick na yan dyan. Uh, Magkakaroon to ng additional value si Jimmy Harden. Siyempre, knock on the wood kapag may nangyari doon sa ibang stars ng Clippers. So maybe that's an additional incentive para kunin nyo yung mga James Harden so far. Pero yung sanang value niya na couple of weeks ago, yun yung magandang kunin si James Harden. Ngayon, hihindaan na kayo ng mga may-ari ng James Harden. Pero yun nga, if you can get him fair, feeling ko may hidden upside pa siya just because of that possibility na yun nga, hopefully pag hindi pala hopefully, wag naman sana pero kapag may nangyari dun sa mga other main guys na like Kawhi, PG-13. Austin Reeves. Downtrend ako kay Austin Reeves ng Los Angeles Lakers. Almost similar to sino nga ba yung nabanggit ko kanina? Well, anyways, hindi pa rin niya kasi yun. Almost similar to Darius Garland. Well, better si Darius Garland. Pero si Austin Reeves, I think, um, hindi ko siya masasabing bust. Pero feeling ko, meron pang iaangat yung value niya. So, marami nag-expect kay Austin Reeves. Maraming NBA fantasy analyst na nag-hype sa kanya. Pero niya na po provide yung better value. He's providing decent value pero hindi at par sa expectation. So, yung window, yung konting reason na yun para sa mga may-ari ng AR-15 ay mag-lose faith na, yun yung take advantage natin. So, feeling ko magkakaroon pa ng upside eventually to see AR-15, especially if you think hindi kaya maging sobrang healthy ng Lakers all throughout the season. So, if that's the case, then you should target AR-15. Feeling ko there's still some upside for him, especially in the upcoming weeks. Downtrend tayo sa PF Center ng Memphis Grizzlies Triple J. Just because, bakit ba ako downtrend? Similar din kina Darius Garland, hindi pa rin niya namimit yung expectation niya. So, kung hindi niya namimit yung expectation niya, there's always a reason for the owner na mainis. And also, itong si Triple J kasi is a player na feeling ko works best kapag andyan si Ja Morant.
alam mo yan, hindi siya yung usage getter na parang pag meron mga player na, oy, na-injury lahat ng mga main man, siya yung natira, gagawa to ng todo. Like James Harden. Hindi ganun si Triple J. I think he's the opposite of that. He works better when most or almost everyone in his team is healthy. Na nalalaro ng mga players na yun, yung mga role nila para malaro din niya yung role niya. So gumawa na siya no nakaraan pero syempre again, yun nga pag chinek mo yung mga past games hindi pa rin ganun ka-solid. So medyo trending up na pero hindi makatodo dahil nagkaroon ng foul trouble nung isang beses. So i-leverage natin yun. Habang wala pa si Ja Morant, I think we should try and get some Triple J. Next natin would be Double J naman. Kung may Triple J, Double J, Miami Heat, trending up si Jaime Jaquez. For me, it's going to be tricky kasi pabalik na si Tyler Hero. So dahil pabalik na si Tyler Hero, hindi natin masasabi mga paps. Ako, posibleng mag-stick siya at ang mawalan is sina Caleb Martin at sina Josh Richardson, even kay Lowry. Pero yun nga hindi ko sure kasi he's playing too well para knowing how Miami works. Talagang wala silang pakialam kung star ka o hindi. So with that said, I think uh, hindi I'm pretty sure bababa yung stats niya pero magkakaroon pa rin siya ng role. So maybe you can sell him now. Talagang mainit yung pangalan niya pero moving forward I try to get him just because yun nga walang trades na ginawa ang Miami Heat so magkakaroon talaga siya ng decent amount of usage moving forward. Trending up itong si Brook Lopez, Brolo. Grabe, no, mga paps. Akala natin, wala na. Ito, niyurakan na to. Kasi ang daming NBA fantasy analyst na parang sobrang down kay Brolo. Hindi daw mauulit yun. Ngayon, gulat sila. No? Ako kasi, in all fairness naman, hindi ko naman din kinlave na gagawa siya. Ako lang, parang fair. Ano mo yun? Decent lang. Parang as is. Hindi ko sinasabing yung bobomba pa rin sa Blacks. Na-recognize ko din naman na matanda na siya. So, hindi ko siya sobrang tinarget until comfortable akong kunin siya. Pero here we are. Gumagawa pa rin si Brolo. Stick pa rin tayo. I think isa to dun sa mga may grandpa juice pa eh. So, para sa akin, ride lang. Yung iba, pinagbebenta na yung mga Brook Lopez dahil yun nga, um, uh, feeling nila magte-trend down. Ako feeling ko, posibleng mag-stick. Hindi naman sobrang yung high na high. Pero, yun nga, if naniniwala ko yun, hindi magpapahinga pa rin si Giannis, even Damian Lillard, tapos si Chris Middleton. Kahit siya yung isa sa pinakamatanda, siya yung healthy. So, gagawa pa rin si Brolo. Excuse me. Trending down, ito, mabilis lang to, Jaden McDaniels. Pwede nyo na lang i-drop. Drop nyo na. Ito kasi, kaya ako masasabing drop kasi hindi siya para sa lahat. Yung nabibigay niya kasi is efficiency. Tapos, hope, 3 and D. And may panakanakang blocks. Kaso, nung mga nakaraang games, kahit nung healthy siya, hindi din niya nagagawa yon. So, kahit na efficient ka, kung wala din naman nabibigay na numbers, parang mahirap umasa. Pero remember last year, almost ganito din siya. Then nagkakaroon siya ng run. Wala eh. Wolves wants to win and pine-play niya yung role to be that uh, they're one of their primary defender aside from Rudy Gobert and hindi nagma-materialize or hindi nagta-translate sa stats yung defensive uh, threat niya sa floor in reality. So it's going to be hard to stick with Jaden McDaniels. So ako, if you have IL plus sure pero hindi ko siya ipaprioritize. Um, Zion Williamson, trending up. Ayun, nabanggit ko na to sa post dati. Gusto ko lang i-remind. If you don't believe in Zion Williamson, then this is the best time na i-trade nyo siya. Do I trade for Zion? Kukunin ko ba siya? Siguro hindi unless sasabayan mo. So kunwari, may sa liga niya may-ari ng Zion. Tapos gusto na niyang i-unclog kasi hindi nga siya masyado naniniwala. Naisip niya, uy, nakinig siya nitong episode na to. Sabi niya, i-trade ko na. Dahil siya mismo, hindi ko sinasabing i-trade nyo ha. Ang sinasabi ko, kung naniniwala kayo na hindi siya maglalast or ano yun, trend down siya. So baka i-trade yun, kung sino man yun. Kung ikaw naman, na dahil nag-unclog yung isa, try mong ibay. Pero lower, on a lower value. So yun yung opportunity.
Kumbaga, abangan nyo yung mga ganitong opportunity kasi may nag-a-unclog. So, dahil kating-kate silang kunin, edi ikaw, kunin mo na lang. Kumbaga, sumugal ka, pero in a lower or in a cheaper deal. Trending up, Josh Hart, hopefully talaga magkaroon na talaga to ng playing time kasi ako umaasa din ako kay Josh Hart eh. Feeling ko sobrang dami lang talagang solid rotation recently dito sa New York Knicks. So abangan natin na mag-settle down pero baka hindi mag-settle down, baka yan na yun. Pero ang importante, he is trending up. The minutes are there, the rebounds are there, yung iba na lang. May mga tres pa naka, yung steals medyo umaangat na. So abangan pa natin. Next natin is the Australian sensation, Josh Giddey trending down. Regardless dun sa issue niya outside the floor, I think is still trending down. Kaya ang masasabi ko lang mga paps is hold muna kasi ibabaylo sa inyo yan eh. Bigyan pa natin ng panahon na magpainit itong si Josh Giddey. Baka bothered din siya, 'di ba? So next week mahaba yung this week pala mahaba yung pahinga then end of the week halos walang laro. So malay natin. If the following week wala pa rin talaga, then maybe sumuko ano na natin, move on tayo. Next is Jalen Suggs ng Orlando Magic. Ito, sobrang solid nito. Mainit na mainit si Jalen Suggs, possibly the top candidate ng Magic Bunot or free agent pick up of the year sa fantasy. Ride Jalen Suggs, despite ako, feeling ko kahit nandiyan si Markel Fultz, magkakaroon pa rin ng value to si Jalen Suggs. Again, guys, this is about you understanding bakit nyo ba pinulot or bakit nyo dinraft si Jalen Suggs. It's about his skills and yung tres. So, wag nating i-expect na laging quality yung points niya. As long as providing yung mga bagay na in-expect natin sa kanya, then he's doing great. Other than that, icing on top na. Minsan kasi ganun eh. Naiinis na yung iba kapag hindi na maintain. Well, nakakainis naman talaga pero you have to understand para maging may patient ka ng konti. Next natin si Tsunami Papi Kelly Oubre. Shoutout kay Tsunami Papi. So hindi natin alam mga paps. Totoo ba talaga nabangga siya? O nag-ala ano lang siya, Monte Ellis, di ba? Well, wala na tayong paki doon. Ang paki na lang natin, magbabalik na siya. I think he's worth an ad. I think he's worth a waiver wire kung na-drop siya. Kasi bago siya may injury, bago siya mawala, maganda yung role na ginagampanan niya. Siya yung almost the third. Actually, hindi pala almost. Siya na talaga yung halos third biggest scorer dun sa aside from Maxi and Embiid. So, I take my chances on Kelly Oubre. They love Kelly Oubre. He can give you points, snipes, and steals. So, go ahead. Tsunami, Papi. Mekos na natin yan, mga paps. Phoenix Suns, Bradley Beal. So, ano mo masasabi natin? Bailo kasi injured eh. Ako yun lang. I think hopefully at some point magiging healthy naman siya. Baka nagiging cautious lang sila. Pero ito yung pinaka-best na Vilo eh, kasi inis na yung mga may-ari tapos itlog ang binibigay. So habang wala pang update, i-Vilo niya na. Trending down of course Scoot Henderson. In all fairness, last game maganda yung pinakita niya. Pero yun nga, pagdating bigla si Simon. So paano niya mawi-withstand yun? Ako naniniwala ako na mawi-withstand niya yun. In a sense na mawawala yung pressure sa kanya. So maybe mas comfortable na yung laro niya. So mag-umpisa tayo doon, being more effective, being more confident, and then saka tayo mag-expect. Kasi yun nga, rookie guard, bata pa, and then medyo nabigla, dami siguro pressure. So ako, willing pa rin ako to roll the dice to scoot, pero magigets kita kung susukukan. Ako kasi masyadong lahat is say, I mean, all of the directions or the arrows are pointing na kaya niya mag-bounce back. So, abangan ko na lang yan. Again, expecting na medyo kakainin mo ng buho yung field goal percentage at turnovers niya. Trending down itong si Keegan Murray, though medyo decent naman yung pinapakita niya. Kaso yun nga eh, again, it's all about the expectation. Kaya siya trending down for me. You can buy low. Marami na rin may ayaw kay Keegan Murray. Just because parami ibang mga 3 and D guys or 3-point specialists na nakakapag-provide ng similar value. Like for example, a Max who's even, sino ba yung isa kong sinuggest sa inyo? Yung makabagong Wes Matthews ng Milwaukee Bucks na si Grayson Malik, di ba? So,
So ngayon, andun yung mata ng mga tao eh, compared kay Keegan Murray. Ang difference lang is may upside si Keegan Murray. So if we can get him cheap, I would suggest na kunin niyo si Keegan Murray. He's a little bit streaky, so tingnan natin. Ang naniniwala naman ako na ano na importante siya sa Sacramento Kings and the Sacramento Kings know talaga. They need some Keegan Murray in their lineup. Jeremy Sohan, shout out to the San Antonio Spurs, 2-6 streak. Trending up, at least medyo ano na siya. Nagpo-provide na ng value, 'di ba? Nung umpisang mga weeks, binabash talaga siya even ng mga San Antonio Spurs fans. Pero ako loyalista ako eh. Um, ang masasabi ko lang, short and sweet to. This is the year na nag-experiment si Pop. So wag niya expect na uy, i-implement ni Pop yung ginawa niya sa Big Three. Ano mo yun? No, no. They understand na matatalo sila. They don't expect na mananalo sila ng sobrang dami. Isa lang ang goal. Ang goal is to um, familiarize everyone to each other, especially to Wemby's game and into their new roles. Like for example, Sohan being their facilitator. Familiarize, observe, and then at some point, saka na mag-instill ng system si Pop. Ngayon, inobserbahan niya yung mga tendencies malamang nagfo-formulate siya ng sistema para dito. Kasi bagong generation to bagong formula to. So, yun yung side ko. If you have a different side, totally fine. Pero mag-stick ba ako kay Sohan? Yeah. Especially if you're punting turnovers and field goal percentage. Kasi solid naman. Nung isang araw naka 30 points, di ba? So, Jeremy Sohan, mga last pick lang naman to kaya hindi ko siya masyado pinapakomplika. Toronto Raptors, OG Anunoby. Ito medyo masakit mga paps kasi marami nag-expect ng solid kay OG Anunoby. Um, Feeling ko, naranasan na rin natin to. Hindi na tayo bago dito. Si OG Anunoby, may mga gantong seasons or start of the season. So, sakayan lang natin. Buy low if you can. I still believe na it's a Toronto thing. And yung, alam mo yun, bagong role and maybe the injuries. Basta naniniwala ako na may something. There's no way but to go up. So, I'd buy some OG Anunoby. Kung ma-trade siya, feeling ko, imbis na makasama, baka makabuti pa kasi better system, mas fix yung role. Importante lang maging healthy siya. So, we're going to the right direction. Pero he's trending down. So, we have to, sakayan natin yan. We have to buy some OG Anunobis. Uh, Next natin, one of, konti na lang, no? Actually, dalawa na lang pala. Walker Kessler, trending up kasi ang pagbabalik. Try nyo pa, hindi pa siya gumagawa, hindi pa siya starter. Personally, I think babalik pa rin naman siya sa pagiging starter niya. Hindi ko lang, binibigyan ko pa rin ng maliit na chance na, uy, baka ito na yun. Baka ito na yung bago lineup nila. Binibigyan nila ng chance, no, yung iba. Pero I think at some point, babalik na siya sa starter minutes na niya, starter role. I just think hindi pa siya 100% healthy. So, ayaw nilang ma-injury ulit tong batang to. He's very special. Special child. He's a very special player for the Utah Jazz. He is their big man of the future. So, why not? Coconut. Buy some Wenger Kessler. Hindi na siya mababaylo. More of like, uy, baka willing sila ngayon. Dahil yun nga hindi pa yung actual case hindi pa yung actual rule baka napapaisip. So, try nyo awitan. And then lastly, trending up and down, hindi lang down. Bilal Coulibaly. Kaya ako nasabing down. Kasi nung mga nakaraan, lahat gusto add eh. Even dun sa 3H namin. Sinabi ko, stash lang si Coulibaly. Sabi ni na Arik, ay hindi. May value na yan. Hindi lang siya stash. So, ako naman mabait ako. Hindi ko naman para i-bump yun. Ako kasi naniniwala akong stash siya. Kasi naniniwala akong sporadic yung laro niya. Hindi pa rin naman niya mapoprovide yung actual value. Again, I'm gonna stick with my guts. Feeling ko stash pa rin siya. In deeper leagues, of course, add at rosterable. Doon sa ibang leagues na mababaw, feeling ko hindi siya must roster. Pero he is a stash. Meaning, at some point, it will all go well for Bilal Coulibaly. Sana lang, hindi tinitingnan ng Washington Wizards na Bilal Coulibaly is just a 3 and D guy. Sana bini-envision nila na si Bilal Coulibaly can be their player of the future. Kasi there's a difference between those two. Mawawalan siya ng more opportunities kung tingin nila 3 and D lang siya or basta defensive player. Hopefully not, naniniwala naman ako hindi. Pero hindi pa ngayon. There's a lot of things happening. Maybe may mga binebenta pa sila, may binibigyan pa sila ng chance. Isa lang sure ako. Second half of the season,
it's going to be better. Posibleng mali ako, pero I'm gonna go ahead and hedge with my chances kasi usually ganun yan. Especially sa katulad ng Wizards na nagtatatalo. Okay mga paps, ganun lang kabilis. Again, maraming maraming salamat. Actually, may work pa tayo ngayon, kaya medyo nagmamadali tayo. Sa susunod, bibigyan natin ng better time to. Pero this is the format. Moving forward, gagawin na natin to. If you suggest certain player, magpo-post tayo bago tayo gumawa ng ganitong episode para yun ang pag-uusapan natin. Kung sino yung pinakamadaming mention dun sa post, then yun ang ilalagay natin. Okay, sana makatulong. This is a different take or different approach dun sa ad drop, buy low, sell high. Or sell now pala. Ayoko na pala na sell high. So, yun. Maraming maraming salamat mga paps. If hindi nyo pa napa-follow, follow nyo. Facebook, Fantasy Basketball Pinas or Fantasy Basketball page. Join na rin kayo dun sa Facebook group natin, NBA Fantasy League -PH. And then, available tayo sa YouTube and Spotify. Available din tayo sa Sports Radio 2. Mali. Radyo Pilipinas 2 Sports. So, 918 kHz AM every Monday. So, baybayan nyo. Maraming salamat mga papi. Bye-bye.